no? Napakaganda hong scenario ang makikita natin dito. Makibukas po kayo sa ating pag-aaralan. Lucas Kapitulo 8, 42 hanggang 48. Sino ho ang nais magbasa upang aming mapakinggan? Patulong po. Tay, ano po yun? Chapter 8, Yeah, Lucas versikulo 42, 4. versikulo 48. 42 hanggang 48. Okay po. Sabi niya Sige po po, dito, nakita niyo na ho? Lucas 8, 42 hanggang 48. Sapagkat ang kaysa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. 43. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. 44. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito noong di tumigil ang kanyang pagdurugo. 45. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo ng sinisiksik ng mga tao." 46. Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko, nararamdaman kong may kapangyarihan lumabas sa akin." 47. Nang malaman ng babae na hindi pala maiilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit na at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit nga hinawakan ng damit ni Jesus at kung paano siya'y agad na gumaling. 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka ng mapayapa." Amen. Amen. What a story. No, grabe po, no? Habang pinakikinggan mo o habang binabasa mo to, mamaya after this, pwede mo pa rin itong basahin. Subalit, ang istorya, ang kwento, ay may pupuntahan ang Panginoong Hesus, no, sa bahay ni Jairus. Pero sa kanyang paglalakbay, no, sa kanyang paglalakbay ay hindi pa man merong pupuntahan, and yet nakita niyo ho ang Panginoong Hesus kung paano nakatagpo niya itong babaeng ito. Kung babasahin niyo po, wala ho tayong nakitang address. Anong address mo, Tita Andrea? Wala. Nay Andrea, are you still there? Nawala na kayo? Nak Jane, anong address mo, Nak Jane? Aba, nawala. Hello? Hello, Nandiyan po ba Pastor. kayo? Ako, Yes. Pastor, nandito. Yes. Sinong magsasabi ng address niya? Ako, Pastor. Address sa Pilipinas, address sa Saudi. Kahit saan po. Address po, Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Grabe, no? Jane, may address ka ba? Wala si Jane. Sino pa dyan? Amen, Ayan, Pastor. Nak Jane. Anak Jane, ano address mo? Sa Bicol po, Pastor, sa Balinad po. Okay. Layo, no? Nay Andrea, ikaw ang last. O Nay Teresa, ano mga address nyo? Amen. Ang address namin dito, Pastor, sa Cavite is Barangay Langkaan, Chera Vista Subdivision. Yes, si Teresa, saan ang address? Sa Gordon Heights, Olongapo City po, Pastor.
Opo. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen po. Amen. Amen po, Pastor. May problema ho tayo. Yung babae, walang address. Hindi mo natin alam kung tagasan. Amen? Hello? Amen. Amen po. Si Nanay Andrea, may pangalan ka, Nanay Andrea? Amen po, Pastor. Anong pangalan niyo po? Maria Andrea Villarreal Castillo. Ang gandang pangalan, no? May problema ho tayo. Yung babae na pinagaling, walang pangalan. Hindi ho natin tuloy matrace. Nahihirapan po ako, no? Nahihirapan po tayo. Hindi natin alam kung taga saan po yung babae. No, ang dami-dami, punong-puno yung crowd, siksikan po, siksikan, no? At yung sakit ho ng babae ay hindi pwedeng makihalo sa marami, no? At siya ay tinuturing na marumi. Tingnan mo yung katabi mo kung marumi. Saan ba marumi yan? Yung pananamit ba? Saan ba marumi yan? Ano ang nagiging dahilan ba't ka marumi? No? Dahil marahil nag-sidecar ka, nag-pedicab, nadumihan ka, punong-puno ka ng pawis, no? Pero itong babaeng ito ay tinuturing na madumi sa lipunan, no? Cast out. Hindi pwedeng makihalubilo, kawawa. May sakit na, hindi pa pwedeng hipuin. Amen. Amen. Dinadala ko lang po kayo sa isang kaisipan na ang panahon natin ngayon, ganito, no? Maraming tao sa paligid po natin ang parang katulad ng babaeng ito. No? Pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa. Nay Andrea, naubos na yung pera niya. Gustong-gusto niyang gumaling. Naubos na yung pangkabuhayan niya. So pakiramdam niya, wala nang pag-asa. Kung ikaw nakikinig ngayon, ang pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, nagkakamali ka. Ito, hindi natin alam dahil ng mga panahong ito ay sikat na sikat ang Panginoong Hesus. Alam ng marami, ng karamihan, na siya'y nagpapagaling. Kakaiba, may maingay. Okay po. No? Ang mundong ginagalawan natin ay parang mundo ng babae nang walang kapag-apag-asa. Lulun ka sa utang, pakiramdam mo walang pag-asa. Ang anak mo ay nakakulong, pakiramdam mo wala ng pag-asa. May sakit ka ngayon, pakiramdam mo wala kang pag-asa. Nilalayuan ka ng maraming tao, ayaw kang lapitan. Pakiramdam mo sa sarili mo, awang-awa ka. Ganito ang pakiramdam ng babae na 12 ng dinudugo. Ang hirap ng buhay, pagod na pagod na. Subalit, meron siyang narinig, meron siyang nabalitaan. Hindi niya alam kung paano, kung saan, subalit, habang siya'y nanampalataya, dahil yun yung dahilan, narinig niya lang at sinabi niya sa sarili niya, kaya akong pagalingin nito. Ang tanong, paano? Paano ko aabutin si Jesus? Ang tanong, paano? Marami sa atin nagtatanong, makasalanan ako, parang ayoko nang lumapit sa Panginoong Jesus. Kaya ito yung malaking tanong ng babae, paano? At alam niyo ho ba, si Jesus ay nag-iisip din kung paano ka aabutin. Amen? Amen. Hallelujah. Amen, kapatid.
Dinako ka sa isang gawaing katulad nito kasi naisip ni Jesus na abutin ka niya. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ang ating Panginoong Jesus nag-iisip kung paano ka aabutin. Nandito ka ngayon sa platform na ito. Ito hindi aksidente na nais kang abutin ng Panginoon. Habang ikaw ay nag-iisip, paano ko aabutin ang Panginoon? Kanino ako lalapit? Bullseye, praise God. Katulad ng isang babaeng ito. Hindi niya alam, pero narinig niya na merong isang Jesus na kayang punuin yung pangangailangan niya. Ano man ang pangangailangan mo ngayon, kayang punuin ng Panginoong Jesus. Nakita niya ang daming tao, nakipagsiksikan siya. Nakita niyo yung Reese at Nay Andrea, Ricky, yung Reese na ginawa niya kasi nga ang turing sa kanya ay madumi, unclean. At kung sino man ang dumikit sa kanya, ituturing din na James, ituturing Madumi. din na madumi. Nakuha niyo po, kaya nandun yung kaba niya. Nandun yun, kasi gusto niyang abutin si Jesus. Kapatid, hindi dahilan na may sakit ka, hindi dahilan na wala kang pera. Ang nais ng Panginoon, yung desire mo na gusto mo siyang abutin. Pag ganun ang kaisipan nating lahat, maaabot mo si Jesus. Amen. 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 Praise God. Grabe kapatid. Ang daming kadahilanan sa panahon natin ngayon, ang dami mong pwedeng idahilan. Pero itong babaeng ito, hinamon niya ang kanyang sarili. Bahala na. Basta maabot ko lang ang Panginoong Jesus. Dapat ganun po tayo. Hindi tayo nakatingin sa tao. Baka kung ano sabihin ng tao. Just imagine. Kung ano ang sasabihin sa kanya. 'Di ba? Yung COVID, naalala ko yung COVID. 'Di ba? Hindi ka pwedeng lumabas, Nay Andrea. Bakit? Bakit, Nay Andrea? Kasi makakahawa or makakahawa tayo. Nakita mo? At pag lumabas ka, huhulihin ka at ang daming pwedeng gawin sa'yo. Nakita mo yung pakiramdam ng babae? Pero tinaya niya ang kanyang buhay. Anong dahilan? Gusto niyang abutin si Jesus. Mga kapatid, ito'y isang paalala sa atin. Ano man ang kalagayan mo, manindigan ka, seryosohin mo ang pag-abot mo kay Jesus. Hindi ka nakadepende sa salita ng tao. Hindi siya natakot kung ano ang gagawin sa kanya ng mga tao. Dahil batas yun sa kanila. Pero, kinuha niya yung delikadong kalagayan. Bakit? Nais niyang abutin si Jesus. Kamusta ka na? Konting ulan lang, Ricky. Konting ulan lang, James. Nanay Ludi. Konting ulan lang, hindi ka napupunta saan? Sa church. Meron kang pang Starbucks, bumili ka ng mamahaling inumin. Nakalimutan mong mag-load para makasali sa Bible studying ito. Dapat ang kaisipin natin, tayo mismo gagawa ng kaparaanan. Kasi po, bakit po, Nak Jane, gusto kong abutin si Jesus. Kapatid, ngayong gabing to,
inilalagay sa puso mo, sa isip ko, ang ganitong kaisipan, no matter what. No matter what. Grabe, nagmamadali yung babae, takot na takot, subalit nilusob niya ang maraming tao, nakipagsiksikan siya, not knowing yung kakaharapin niya. Pero sa kabila ng mga taong to hindi alam ng babae ang kakaharapin niya, pero lumusong siya. Sumugod siya dahil sa kanyang pananampalataya. Kapatid, kamusta ka na ngayon? Hindi natin kilala ang babaeng ito. And it represents you and me. She doesn't have any address. She doesn't have even name. And we can name her or him. Kung tayo ay lalaki, sumisimbolo ito ng katauhan natin. Abutin natin si Jesus no matter what. Amen? Amen. Amen. Habang ang mga tao ay abalang-abala dahil nga excited sila. Excited sila nakasama si Jesus. Hindi nila alam na merong isang katulad ng babaeng ito na malakas ang pananampalataya. Nais abutin si Jesus. At sa hindi sinasadya, dahil nandun ang kanyang naisin na abutin si Jesus, nahawakan niya ang laylayan ni Jesus. Nakuha niyo po? Nahawakan niya ang laylayan ni Jesus. Dahil ang kanyang pananampalataya, maski laylayan ni Jesus. At maya-maya, lumabas ang kapangyarihan at dahil dito naramdaman ng babae, nakuha niyo po, na siya'y gumaling. Number 1, ang Panginoong Hesus, alam niya ang pangangailangan mo. Number 1, alam ni Jesus na nangangailangan ka ng pera. Alam ni Jesus na nangangailangan ka ng kalinga. Alam ni Jesus na nangangailangan ka ng kagalingan. Alam ni Jesus ang pangangailangan mo. Ang kailangan mo lang, abutin mo si Jesus. Sabi ng babae, maski laylayan, may lumabas na kapangyarihan kay Jesus. Naramdaman ng Panginoong Jesus at bigla siyang tumigil. Ang akala ng babae, pwede siyang mapahamak. Merong humipo sa aking laylayan. At ayaw niya magsalita. Ba't ayaw niya magsalita? Ba't ayaw niya magsalita? Nak Jane? Nay Andrea? Natatakot siya kasi nga ang tingin sa kanya ng mga tao ay madumi. Pero naramdaman niya na gumaling siya. Iisipin niya pa rin yung, kasi nga nakakatakot talaga. Pero dahil yung kaisip Jesus, tumigil si Jesus. Dahil si Jesus naman ang aabot sa iyo. Amen? Amen. Amen po. Grabe. Amen. Anumang problema, anumang risk, anumang delikado, basta alam mo na gusto mong abutin si Jesus, aabutin ka rin niya. Amen? Grabe. Amen. Hindi po to. Sabi ni Jesus, sandali lang. Tumigil tayo. May lumabas na kapangyarihan sa akin. Ayan. Okay. May aso na naman. Pakialisin muna yung aso. Katayin muna yung aso. Okay po. Okay. Amen. At sabi ni Jesus, may humipo ng laylayan ko.
Grabe ho yung pakiramdam ni Jesus. Ramdam ka niya, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ni Jesus. Hello. Ramdam ka Wala ni ka bang Jesus. May katabi ka o wala? Wala po tay. Ay, meron, sis Yana. Di sabihin mo, Meron po. sabihin mo sa sarili mo. Sabihan mo yung sarili mo. Andrea, ramdam ka ni Jesus. Jane, ramdam ka ni Jesus. Ricky, ramdam ka ni Jesus. Nailudi, ramdam ka ni Jesus. Ramdam tayo niya. Ramdam na ramdam ka ni Jesus. Lalo na inaabot mo siya. Grabe, aabutin ka rin niya. Walang nalugi sa pag-abot sa Panginoong Jesus. Katulad ng babaeng ito. Dahil si Jesus, alam niya ang pangangailangan mo. Pangalawa, si Jesus ay nagpapagaling. May lumabas na kapangyarihan sa akin. Ramdam ko. May humawak ng laylayan ko. At dahil doon, tumigil ang babae. Sa kabila ng takot, inalis niya ang takot at sinabi niya, ako po iyon. Ako po iyon. Kapatid, alam ng Panginoon na may sakit ka. Wala ka mang cancer. Pero may sakit ka pagdating sa pagbabasa ng Bible. Tinatamad ka. Isa yung sakit, nagpapahina ng spiritual life mo. Bisan ang panalangin mo, Lord, salamat, patutulog na ako. Amen. Pero kung makipagchismisan ka, bonggam-bongga. Tunay, tay. Kapatid, inaabot ka ni Jesus ngayon. Alam niya na may sakit ka. Number 1, alam niya ang pangangailangan mo. Ano man ito. Pangalawa, nagbibigay siya ng kagalingan. Kailangan mo lang abutin si Jesus. Ikaw ba ay spiritually sick? Kamusta na ang spiritual life mo? Ganid ka ba sa pera? Sakit yan. Ganid ka ba sa title? Sakit yan. Kapatid, inaabot ka ni Jesus. Lalo na ngayon, gusto mo siyang abutin, hindi ka nagkamali dahil aabutin ka rin niya. Ramdam na ramdam niya ikaw. Ramdam ka niya. Ramdam ka niya. Patuloy natin siyang abutin. At aabutin ka ni Jesus. Siya'y nagbibigay. Alam niya ang pangangailangan mo. Nagbibigay siya ng kagalingan. At dahil sa iyong pananampalataya, yung babae nakalaya. Amen. Amen, tay. Amen po. Amen. Ang huling binigay ni Jesus, hindi lang kagalingan, kundi kalayaan. Huwag mong sabihin sa akin na tao ka lang, kaya patuloy mo pa rin nagagawa yung kasalanan mo. May kapangyarihang lumabas sa Panginoong Jesus at yung kapangyarihang yan ay pupunta sa iyo. Yun yung sinasabi ng Ephesians 6, now unto him who is able to do immeasurably more than what we can ask or imagine, according to the power that is at works within us. According to the power that is at works within us. Saan galing yung kapangyarihan mo? Galing sa Panginoong Yesus. Kaya naramdaman ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Saan napunta yung kapangyarihan na lumabas kay Jesus? Sa atin. Sa babae. Sa babae. At yung kapangyarihan niya ay nagpapagaling. Yung kapangyarihan niya ay nagbibigay ng pag-asa. Yung kapangyarihan niya bumabago ng buhay ng tao.
Kaya naranasan ng babae ang kalayaan. Kalayaan. Kapatid, ngayong gabing to, bago tayo magtapos, hindi natin kilala yung babae. Ba't hindi pinangalanan? Hindi natin din alam kung tagasan. Bakit kaya? Ito'y tumutukoy sa'yo. Ikaw at ako. Ano man ang pinagdaanan mo, sino ka man, kaya kang abutin ni Jesus. Kaya kapatid, simulan mo na, lagi mong ilagay sa puso't isip mo, gusto kong abutin si Jesus araw-araw. Hindi kung kailan ka lang may kailangan. Abutin natin si Jesus araw-araw. Para si Jesus, inaabot ka araw-araw. Alam niya ang pangangailangan mo. Pangalawa, nagbibigay siya ng kagalingan. Nagbibigay siya ng pangangailangan mo. Nagbibigay siya ng kagalingan. At nagbibigay siya ng kalayaan. Purihin ang Panginoong Hesus. Tayong lahat ay manalangin. Salamat, napaka mayaman ng iyong salita. Grabe ka, Panginoon. Grabe ka kung paano mo kami abutin. At salamat, ikaw ang nagbibigay ng desire sa amin na abutin ka. Minsan sa punto ng walang-wala na kami. Doon kami mag-iisip na abutin ka. Salamat, nagbibigay ka ng problema. Salamat, nagbibigay ka ng problema sa amin para ma-realize namin na dapat abutin ka namin. At ngayong gabing ito, ano man ang kalagayan namin, lagi namin ilagay sa isip namin, aabutin ka namin araw-araw. Dahil araw-araw, inaabot mo kami. Salamat po sa platform na ito. Tunay nga, nagbibigay ka ng pangangailangan namin, nagbibigay ka ng kagalingan, physical man ito, emotional na sakit, mentally, socially, Panginoon, financially, nagbibigay ka ng kagalingan, and most especially, spiritual na kalagayan namin. Sa iyo nang gagaling ang aming kagalingan. At salamat, nagbibigay ka ng kalayaan. Sa gabing ito, pinagkakatiwala ko ang lahat na nandito. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi sa inyo, mga Amen. Yeah, we're done. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Pastor, sa iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Salamat sa salita ng Panginoon na